Konting kaalaman, mayroon na pong marureal candidates na umiiyak na po dyan sa City of Maynila. Mega shoutout po sa ating lahat sa mapagpalang araw. Sa mapagpalang araw, tanghali, gabi po sa ating lahat. For today's video mga kois, mga gayas, mukhang mayroon na pong iiyak dahil hindi niya matanggap dahil sa malaking gastos niya. Diyan sa City of Maynila ay kulilat pa rin at ayaw ng mga batang Manila sa kanila. Sino kaya itong kandidato na ito mga kois, mga gayas na panay panira lang kay Yorme-Isko Moreno at ngayon feeling victim pa itong tambaluslos na ito. Ha? Feeling victim pa itong tambaluslos na ito na scammer pa, mga kois, mga gayas, ay parang pinalalabas niya na lagi daw siyang sinisiraan ni Yorme-Isko Moreno. Wow! Ni isang salita o words galing sa bunganga ni Yorme-Isko Moreno ay hindi po tayo nakarinig na sinisiraan ang taong ito, batkos siya ang naninira kay Yorme-Isko Moreno. Yan po ang pag-usapan natin sa video ito. So without further ado, let's begin. Hi Dodoy Te, kamusta ka dyan? At ikamusta mo rin ako sa mga kababayan natin dyan sa Middle East. Mag-iingat ka and God bless you. Look at... Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Kurimao pasok. Lalo nila akong sinisiraan, lalo lang ako nagkikigin. Lalo sila mag-iimbento, lalo kong itotodo yung pagtulong ko! Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Tininta ko pa nila yung mga ari-arian ng Maynila. Divisoria, Ako Market, mga port, fire station, yung City Colleges of Manila. Halos lahat ng ari-arian para saan? Ilang bilyon ho yan? Saan ginamit? Sila ho, wala. Pero pumasok sa politika, ngayon lang yumaman, ngayon nagkabahay. Narinig nyo doon? Pero ka ng bahay sa Alabang, may penthouse ka sa BGC. Oh, sinong naninira ngayon, SB? Oh, karma is real, SB. Alam mo ba yon? Eh, baka hindi mo alam eh. Bakit tinasabi karma is real? O tignan nyo. Sa lahat ng mga survey, kahit saan-saang mga service agency, kulilat na nga. Ha? Sa kabila ng milyones na kanyang ginagastos dyan sa City of Maynila. Kita nyo mga kois, mga gayas, no? Oh, ganun po. Kahiyamado ang ating buting Yorme-Isko Moreno. Yung pagkumbaba, tidak taas talaga ng Panginoon, mga kois, mga gayas. May mga rest house ka kung saan-saan. Pagkatapos mong mangutang, pagkatapos mong ibenta yung mga properties ng Maynila. Ang dami ko na pong experience. Marami ng problemang nilutas. Marami ng pinalaking kumpanya. Hanggang ngayon, nagmamanage tayo ng international luxury brands. Yun po ang dadaling ko sa Maynila, yung experience natin. Alam niyo ba, minsan di pa kami makalapag sa mga lugar na ganito. Pinipigilan kami magbigay ng tulong. Alam niyo ba, sa social media, puro inventong paninira na po ang ginagawa sa akin. Si mga kois, mga gaya. Sa social media daw, puro imbintong paninira ang ginagawa sa kanya. Wow! Palakpakan. Sino ang panay panira, SB Spam? Sino ang panay panira? Ha? Yan ba yung ugaling kandidato nga bago pa lamang dyan sa City of Manila, makilala lang sa tuwing tag-ulan or which is sa tuwing eleksyon, di ba? Makikilala ka lang. Ngayon ka lang nagpakilala dyan, SB. Alam mo ba yon? Ha? Tapos, yung paninira mo kay Yorme-Isko Moreno, ibabalik mo.
kay Yorme Isko Moreno. Wow, si Mang ka rin pala. Ha? Kasi galawang si Mang yang mga ganyan. Yung panay puri noon. Oo nga pala, naalala na natin. Panahon ng pandemya, nagpakita to kay Yorme Isko Moreno at puring-puri si Yorme Isko Moreno. Puring-puri ka, di ba, ni Yorme Isko Moreno noon? Oh. Tapos ngayon, sinasabi mong nanunohol si Yorme Isko Moreno ng mga vloggers. Wow, palakpakan. Di ba kaya ikaw ang nanunohol ng mga vloggers, ng mga kilala at sikat na mga vloggers na tambaluslos din? For your information, FYI, na kaming mga vloggers ni Yorme Isko Moreno, sulit at tunay na suporta lang ang pinapakita namin kay Yorme Isko Moreno mula noon hanggang ngayon. Ha? Iyong mga vloggers na binabayaran mo, di umano, sabi nila binabayaran mo daw ito. Iyan yung mga vloggers noon na panay puri kay Yorme Isko Moreno. Ngayon, dahil sa sabi nga nila binabayaran mo, ayun, sinisiraan si Yorme Isko Moreno. Noon, puring-puri sila kay Yorme Isko Moreno. So, sino ngayon ang nagbabayad ng mga vloggers? Sino? Alam nyo naman, yung tao, pag nakakita ng wantayan, ay naku po, talagang tatambling yung mga kaluluwa niyan. Yung prinsipyo ng mga bayarang mga vloggers na yan. Ibahin mo kami, SV, ibahin mo kami. 2019 pa hanggang ngayon, mapaghanggang ngayon, andyan pa rin kami kay Yorme Isko Moreno. At walang tinatanggap ni Singkong Duling. Tandaan mo yan. Nasasaktan na po ako eh. Gina-hire nila lahat ng mga vlogger para magsalita ng masasama, ng madudumi, para siraan ako na Galing na rin po sa napaka-reliable source na itong si Isko ay... Ayan si Jason. Jason Pakitang Itits. Di ba? Alam natin, noong araw, puring-puri yan kay Yorme Isko Moreno. Kung hindi pa nababayaran yan, bakit babaliktad yung prinsipyo ng tambaluslos din ng iyan? Puring-puri yan, pumunta pa nga, nagbigay pa nga yan ng ayuda nung sa panahon ng pandemic sa City of Manila dahil sobrang bilib niya kay Yorme Isko Moreno. Ngayon, nakatikim ng wanta galing sa iyo. Ay, sabi niya, I'm the highest feed vloggers. Sabi ni Jason yun highest feed. O ngayon, sino ngayon ang bumabayad ng mga vloggers? Sige nga, ipaliwanag mo nga. Huwag ka nang iiyak, SV. Tanggapin mo lang ang katotohanan na bilyones na sigurong nagastos mo, kulilat ka pa rin. Bakit? Karma is real. Ito, gaya nito, bayarang vlogger na to. Legitimate na bilyon ang inutang. Ay, hindi na po yung utang na loob ang pinag-uusapan sa Maynila ngayon. Literal ng utang. Alam mo kung bakit? Ayan pa, pabida-bida na ang dami namang kaso. Nanay Christy, wag po tayong tumandang paurong nanay. Imbis na magtino kayo, magsimba kayo palagi, humingi ng tawad sa Panginoon. Kabaliktaran ang ginawa mo, Nanay Christy. Mas lalo mong dinagdagan yung kasalanan mo sa mata ng Diyos, hindi lang sa mata ng tao at sa mata ng batas ng Pilipinas. Pati sa mata ng Diyos, mas lalo lang dinagdagan mo yung kasalanan mo. At sigurado, I'm sure, 100% impyerno ka talaga. Nung panahon ng pandemya, nung nakaupo pa siyang mayor, nagkautang-utang ang Maynila, bilyon ang halaga. Iniwanan niya yung utang, tumakbo siyang presidente. Ate. 2019, pag-upo ni Yorme Isko Moreno, inubos ni Irap yung kaba ng gobyerno. Saan kukuha ng ipang tusto si Yorme Isko Moreno sa mga batang Manila para hindi magugutom, ate?
Si Mang ka rin pala. Ate, laki ng bunganga mo. Hayaan mo lalamunin din niya ng apoy pagdating mo sa impyerno. Tinan mo talaga, no? Di ba tumakbo siya bilang Pangulo? Nakakaloka, iniwanan yung Maynila sa katerba utang. After niyang makautang ng bilyon, anong ginawa? Tumakbo bilang president. Sobrang halatang halata na po. Tapos iniwan niya syempre ang Maynila. Ang Maynila na siyang may-ari ng perang kanyang nakuha. Dahil sa pagbenta niya sa Divisoria. Simple lang mga boss. Maging mapagmatsyag, maging matalino. Bakit naman niya iiwanan ng Maynila? Ha? Dahil naging sobrang ambisyoso po ng tao na ito. Hindi na nakontento sa pagiging mayor. At dahil nakakulimbat na, presidency na ang hinahabol o ang hinang. Nakakulimbat daw presidency na ang hinahabol. Makinig kayo, gagumaka, ha? Gagumaka, makinig kang nangayupaka. Sa tingin mo ba may nakulimbat? O, panuorin mo ito para naman matauhan ka at maibalik na yung bayad mo. Kasi wala namang credibility itong taong to mga boys mga guys. Sa totoo lang eh. Walang credibility to. Basta lang to kumita ng kumita, maghakot ng mga hakot ng pira. Eh yan po yung business niya mga boys. Yan pong business niya eh. Masama yan mga boss. Mostly, ang may kailang gumawa niyan ay yung taong merong matinding sungay. Sungay na dapat talaga putulin na ng mga Manilenyo. Ngayon, babalik ulit siya kasi ubus na. Mga boss, saktong-sakto na lang po yung natitirang pera niya na natira doon sa pagbenta ng Divisoria. Ang kailangan niya ngayon bumalik para matupad na finally yung pinapangarap niyang maging presidente siya. Mga boss, kayong mga Manilenyo, mahalin niyong mabuti ang inyong bayan. Kailangan nyo ng isang magiting at matatag at lalong-lalo na. Wow, palakpakan. Palakpakan. Sa tingin nyo, mag-i-endorso yan ng isang politiko kung walang yad ba? Ay, hindi naman yung followers, hindi yan supporters noon ni SB mga koys. Ngayon lang yan naging supporter dahil nga yad ba mga koys. Nakita nyo, in-endorso niya. Samantalang noon, panay puri kay Yormesco Moreno mga koys, mga gayas. So paano tayo maniniwala sa mga tulunggis na ito mga koys, mga gayas? Kaluluwa niyan, halang mga koys, mga gayas. Magsama yan sila lahat ng mga nagsasalita ng di maganda kay Yormesco Moreno. Samang-sama yan sila sa impyerno. Ito yun si Nanay Christy Marcos. Bis na tumandang, pa-straight, pa-urong lintik niya. Bagong-bagong mayor para may bago kayong masusubukan. Ang Maynila po para sa lahat dahil capital yan. Lahat tayo tama lang na bumoses para sa Maynila. So, kita nyo mga koys, mga gaya. Yung pagsasalita niya parang siya yung demonyo, no? Yung batang Maynila para sa lahat yan. Para yan sa mga batang Maynila. SB, spam. Tanong mo muna kay SB kung kumusta na yung kaso nila kay Rafi Tolpo. Mubok kayo sa bago, bata pa at may papatunayan pa para naman magkaroon ng some changes ang Maynila. Hindi yung ginawa na lang po ni Isko Rap na parking area ang buong Maynila. Hanggang ngayon hindi nabigyan ng justice ang mga tao sa Divisoria. Para itigil ko yung pagtulong ko, para itigil ko yung pagbigay ng pag-asa at pagbago ng buhay ng mga kababayan natin. Pero hindi sila magtatagumpay. Doon naman po sa Divisoria Public Market. Again. Ayan makagago. Mismong si Ate Simang na ang magpaliwanag sa'yo kung ano nangyari yun sa Divisoria. Makinig ka. Ha? Huwag kang panay pakita ng mga urat mong napakaitim, ha? Lintik ka. Po, ang Divisoria Public Market po, ang pag-aari natin doon yung lupa.
na kinatitirikan ng Divisoria Public Market. Opo. Yung lupa po na yon, matagal na pong hindi nasa ating hindi na po tayo ang namamahala doon sa lupa na yon. Way back 1992 pa po. To be exact, March 13, 1992. Paano po nangyari yun? Pumasok po sa isang kasunduan yung dati pong alkalde, si Mayor Mel Lopez, sa isa pong private company, yung Link World Corporation, na kung saan po ibinigay na po niya yung pamamahala ng lupa na yun, kasama po yung Divisoria Public Market, sa isang private company. That was March 13, 1992 pa po. So more than 25 years ago. Pinalis po yung lupa nung former mayor dito po sa private company, yung Link World, sa halagang 20 pesos per square meter. So you could imagine po, 20 pesos per square meter. Ilan hubang square meters yun? That's roughly around 8,000 plus square meters. So, from 1992 hanggang natapos po yung 25 years contract nun, lease contract po dun sa private company, ang natanggap lang pong income ng City of Manila is nasa 57 million lang po in 25 years. Okay. And the sad part of it po, pagdating nung 2013, nirenew pa yung contract by the former mayor naman po nung 2013. Former Mayor Estrada. Nirenew po yung contract. In other words po, per metro kwadrado, 20 pesos pa rin lang po ang kinikita ng lungsod ng Maynila. In other words, sa isang buwan po, 160,000 lang po ang pumapasok sa atin. Sa isang taon po, 2 million lang. Luging-lugi na po tayo. Luging-lugi na po tayo noon. Nang dumating po ang pandemya, inatasan po ang Assets Management Committee ng ating lungsod na humanap po ng mga assets ng ating lungsod na underutilized. Tama. Hindi po nakakatulong sa atin. Nalulugi na po tayo. At isa po sa nakita nila ay ito nga pong Divisoria Public Market, yung lupa po na kinatatayuan ng Divisoria Public Market. Take note po, yung Divisoria Public Market, hindi na rin po tayo ang nagpapatakbo nun. Yung private company rin po. In other words, makikita ko si ate na half lang. No? Parang GF ni Carlos Yulo eh. sobrang lugi na po tayo noon. Yung lupa lang po ang atin doon. So, nakita po yun na Assets Management Committee natin na luging-lugi na tayo dito. Kailangan po natin ng pondo dahil po ibinigay na po ng national government ang pagtugon natin sa COVID-19. Yan po yung 2020 eh. So, ang ginawa po nila, nakita po nila itong property na to na underdeveloped, hindi po natin nagagamit to its full capacity. So nirecommend po ng Assets Management Committee na ibenta na lang po yan. So nagdaan ho ba sa tamang proseso? Opo. Nagkaroon po ng public bidding, tatlo po ang nagbid at may nanalo po sa halagang I think 1.4 billion. Okay. Nalugi ba ang Maynila? Hindi po. Kasi yung binentahan po niyan, syempre, every year ho niyan, magbabayad na po ng taxes sa atin sa pag-develop po nila. In fact, mas malaki pa po yung taxes na ibabayad po nila sa lungsod ng Maynila kesa po dun sa natatanggap natin 25 years na pong nakakaraan. Biro nyo, 20 pesos lang po yun. Saan po natin ginamit yung 1.4 billion? Saan po? Bumili po tayo ng gamot para sa COVID. Nabigyan po natin ng ayuda, financial assistance, and 6 months of ayuda food boxes. Ang 700,000
pamilya sa City of Manila, nakapagpatayo po tayo ng COVID Field Hospital. Doon po napunta yun. Kaya sana po, fact check lang po lagi tayo. Hindi naman po magpapalugi o papasok ang lungsod ng Maynila sa isang bagay na ikalulugi po natin o tayo yung talo. Dapat po laging beneficial po sa atin. Hindi po tayo papasok sa kahit anong kontrata na grossly disadvantageous for the city. Yun po yung nangyari more than 25 years ago. Grossly disadvantageous for the city. Yan po si Mayura Ate noon, mga koys, mga kayas. At sumimang na rin siya ngayon, mga koys. Tandaan yan, simang na rin siya ngayon. O ano, makagago? Kontento ka ba sa iyong naririnig? Sa bagay, lahat na naman ang tama sa iyo, kahit anong maririnig mo, mali. Sinabi mo nga, wala kayo nakikitang mga pabahay, ospital o kondo dyan sa City of Manila o yung Manila Zoo. Sabi mo. Pero wag ka, sa panahon ng pandemic, puring-puri ka at binisita mo pa si Yorme Isko Moreno. Wow, palakpakan. Ito naman, si Spam. Lalo nila akong sinisiraan, lalo lang ako nang gigigin. Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Tininta ko pa nila yung mga ari-arian ng Maynila. Divisoria, Apo Market, mga port, fire station. Di mo ba narinig si Ate Lacuna? Pinaliwanag na eh. Pabalik-balik ka para kang sirang plaka talaga eh. Ha? Para kang sirang plaka. Yung City Colleges of Manila, kamusta ang ari-arian? Para saan? Ilang bilyon ho yan? Saan ginamit? Sila ho, wala. Pero pumasok sa politika, ngayon lang yumaman, ngayon nagkabahay. Narinig nyo doon? Pero ka ng bahay sa Alabang. May penthouse ka sa BGC, may mga rest house ka kung saan-saan. Pagkatapos mong mangutang, pagkatapos mong ibenta yung mga properties ng Maynila, Lalo sila mag-iimbento, lalo kong itotodo yung pagtulong ko! pinauna ho tayo sa utang. Lahat ibebenta pa raw. Bininta yung Divisoria, 1.4 billion. Tapos alam mo ginawa? Gumasto sa Manila Zoo na hindi kumikita. Si mga kois, mga guys. Sino yung naninira? Spam. Sino naninira? Ikaw yung panay-panira kay Yorme Isko Moreno, palakpak ka. Tapos ngayon, iyak-iyak ka na ikaw palagi yung sinisiraan. Wow! Feeling victims! Feeling victims ang amaw! Ha? Ng 1.7 billion. Yung hindi kumikita, ginastusan. Yung kumikita, ibebenta. Anong klaseng namumuno yan? Wala kasing karanasan eh. Wala daw karanasan si Yorme Isko Moreno. Wow! O basahin mo yan kung ano yung mga nagawa ni Yorme Isko Moreno. Ayan, sa isang termino lang within 3 years. Oh. Basahin mo. Basahin mo nang madagdagan yung karma mo na natanggap ngayon. Hanggang sa umabot ng 0% yung survey mo, mag-negative pa na. Politika muna, nag-aral daw kunwari, nagka-negosyo, yung mama, parang baliktad. Tapos ngayon, ibebenta yung kumikita, gagastosan yung hindi kumikita. Kahit ibenta ko City Hall, gusto mo pati yung clock tower, ibenta ko. Maniniwala naman sa'yo. Ako focus ako nun. Parang ikaw, ang dami mong ginawang tama, pero mali ka pa rin. Diba? Ang dami pa rin sinasabi ng mga... Oh, kagaya niyan. Kagaya niyong... Rendo na yan. O, dati, o yan, puring-puri kay Yorme Isko Moreno. Hinakot ni SB. Si SB naghakot niya. Bakit natin sabi? Pinagtanggol niya, ini-endorso niya si SB, mga kois. O, yan. O, sino ngayon naghakot ng mga vloggers na puring-puri noon kay Yorme Isko Moreno at ngayon, parang si Mang na, parang si Ate lang. Panaybanat na kay Yorme Isko Moreno. Wow. Tao sa'yo eh. Diba? Tumulong ka na, inayos mo na, tapos mali ka pa rin. Kaya ngayon, gawin nyo kung anong gusto nyong gawin. Basta tama yung intention ninyo. Kasi yung taong tama para sa inyo, maniniwala naman sa'yo eh. Ako focus ako nun. Ako talaga. I'm dead set. I've waited for 20 years at the time to really do services that will positively, greatly affect yung bawat pamilyang Manileño. I'm happy now, nakikita naman nila, nagbe-benepisyo naman yung mga kababayan natin. And at least, at the end of the day, you sit back and relax. Sabay kanta, I did my best
Diba? Ang hirap kasi i-please ng Filipino market din. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Gagawa ka ng ganito, may masasabi sa'yo. Gagawa ka ng ganyan, may masasabi rin sa'yo. So, at the end of the day, basta good intention, gawin mo. Mga lolo ko, mga lola ko, malakas pa ba kayo? Kaya nyo pa ba? Sapagkat alam ko po, marami pa sa inyo na gusto pang kumita. Huwag po kayo mag-alala. Meron po tayong programa para sa inyo. Trabaho para kay lola at kay lolo. Ano po yan? Kung saan, kinopya lamang ho natin ito sa iba't ibang dako ng mundo. Katulad ng Singapore, Hong Kong at Japan. Na ang mga lolo't lola natin o mga senior citizen ay muling binibigyan ng pagkakataong makapaghanap buhay o makapagtrabaho sa mga fast food chain. Kaya po, mga lolo ko, mga lola ko, kaya niyo pa po ba? Yung galit nila sa'yo, galit nila sa sarili nila yan. Kaya kasi nisiraan, kasi yung mga bagay na nagagawa mo, hindi nila kayang magawa. Mabilis lang tong sasabihin ko. Madalas, yung mga tao na naninira sa'yo at mga tao na nagkikwento ng pangit na ugali mo sa iba, sila talaga yung may taong inggit. Sila talaga yung may mga pangit na ugali sa sarili nila. Ingat po kayo palagi, stay. So yan mga kois, mga guys. So lumitaw rin mga kois, mga gayas na talagang wala dahil sa paninira nila kay Yormes Comorino, Kulil at sa survey mga kois, mga guys. Talagang hindi na po maniniwala yung mga batang Maynila sa kanila kasi bida-bida yung isa, ang isa simang naman. So paano po nila o makakulimbat si Yormes Comorino ng pera dyan sa City of Manila na yung mga proyektong pabahay ospital para lang ni Yormes Comorino na yung pangbayad noon ay talagang di dadahan po sa City of Manila but cause bangko po mismo ang magbabayad sa kontraktor kung ilang porsyento lang po ang natatapos sa mga proyekto ni Yormes Comorino mga kois. So kaya nga ngayon mga kois magayas wala po silang makitang ebidensya o kaso ng katiwalian ni Yormes Comorino dahil ang lahat ay nasa saayon mga kois magayas at nagamit sa tama yung pira ng kaba ng gobyerno sa panahonan ni Yormes Comorino. Kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share and subscribe and pakiclick ng ating notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin mga kuys. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Mega love shout out to Mama Melcy, TV Pilipinas at Kuya Machi TV. Pakisuporta sa kanila. Tip and God bless. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.